Sa Metro Manila, libu-libong housing units ang itinatayo para sa informal settlers. May agam-agam ang ilang residente sa housing program ng pamahalaan, kaya naman may pangako si Interior Secretary Benher Abalos. Para sa detalye, magbabalita ang aming correspondent Agatha Gregorio. Nakatira si Fe Seduco sa isang informal settlement sa Quezon City, ang Sitio San Roque. Tinatawag niya itong puso ng lungsod dahil malapit ito sa ilang ospital, palengke at eskwelahan. Kaya naman kahit alukin siya ng housing ng gobyerno, mapapahindi raw siya kung malayo ito sa Sitio San Roque. Dito na ako maghahanap buhay. Kahit naman sabihin, kahit papaano kung mayroong nagpapalabada, nagpapalinis ng bahay. Sa bundok, sino paano sa'yo doon? Magpalabada doon, di sila nalang maglaba. Dahil maraming nag-aalinlangang umalis, nangangako ang gobyerno na in-city relocation ang gagawin sa pabahay. Dapat ilalagay natin ang sarili natin doon sa informal settler na lilipat. Siyempre, meron siyang haka-haka. Totoo ba ito? May papeles ba ito? Saan ako ilalagay? Paano yung duration? Paano mga anak ko? Lahat po yan ay sasagutin ng... Pangako ni Interior Secretary Benher Abalos, walang mawawala ng tirahan. Aniya, 170,000 units na ang itinatayo. Sa ngayon, magtatalaga ang mga local government sa Metro Manila ng pansamantalang residential spaces o staging areas para sa settlers. Kapag magkaroon po tayo ng staging area na siyang pinaplano po ng DSUD at ng DLG, hindi na ho sila kailangan lumayo pa. Doon mismo sa site, kung saan sila dating nakatira at kung saan gagawin ang kanilang babahay, doon na rin po ang staging area or within just a few meters, a few hundred meters from that same location. Hanggang 5,000 pesos kada buwan ang hulog para sa isang housing unit. Ngunit nang tanungin kung gugustuhin ni Fe maging benepisyaryo, 5,000 monthly, hindi po namin kaya yon. Kahit nga 3,000 hindi namin kaya eh. Para naman kay Mimi na dati nang lumipat dahil sa housing program, hindi lang ang pagkawala ng tahanan ang maaaring idulot nito, kundi ang pagkabaon din sa utang. Kunin talaga nila kung ano yung kagustuhan ng mga maralita. Hindi yung parang isinusubo na lang nila yung maralita kung ano na lang yung nagiging desisyon nila. Kasi sabi nga natin, babalik at babalik yung mga in-relocate doon sa lugar kung saan sila nanggaling kasi nandun yung alam nilang kabuhayan na madali silang makahanap. Agatha Gregorio, CNN Philippines.